16 na tama ng bala ang tumapos sa buhay ng radio commentator na si Roger Mariano noong gabi ng July 31, 2004. May kinalaman ba ang kanyang mga expose sa kanyang pagkakapaslang? Because that night I planned to tell him to take another route or to stay here. Ano na pala from here, meron nang nagsusurveillance sa kanya. At bakit makalipas ang 5 taon ay wala pa ring desisyon ng korte kaugnay ng kaso? Sabi niya, naaresto na nga ako, tuloy pa rin ang patayan sa Ilocos Norte. He is not a participant in those kind of activities. Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Pauwi na sana sa kanilang bahay ang batikang komentarista na si Roger Mariano matapos ang kanyang programa sa istasyon ng radyo na DZJC noong ika-31 ng Hulyo taong 2004, alas 7:30 ng gabi. Ang mapayapang biyahe sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte, natigil ang putok ng bala. Ang komentarista hindi na umabot sa kanilang bahay. Butas-butas talaga yung buong katawan niya kasi siyam ang tama niya sa likod at 7 sa ulo. There would have been no way he could have survived that ambush. At paiso, nakaruiti korupsyon, dito'y na ahensa. Nakilala si Roger sa Ilocos Norte dahil sa kanyang katapangan. Ang kanyang mga expose, bumabatikos at pumupuna sa mga anomalyang nagaganap sa kanilang probinsya. Mostly yung mga tinatalakan niyang issues, mga sensitive talaga. Kahit sino, congressman, governor, kahit sino, basta may issue. Lalabas at lalabas yan. Kaya maraming nagagalit noon sa kanya. Nagsimula si Roger bilang reporter sa Bombo Radio noong 1993. Dito na rin siya nagkaroon ng sariling programa bilang isang komentarista. Dito yung upuan ni Roger noon, kasi yung program niya, umaga 6:30 to 7, then sa gabi, Sonda Libre, 6 to 9. Pansamantalang nawala sa radyo si Roger nang madawit siya sa kaso ng pamamaslang sa isang kargador. But this case was eventually dismissed. Wala namang ebidensya. Lack of probable cause. Taong 2002, nang bumalik si Roger sa radio broadcasting. Nagtrabaho siya sa DZJC, kung saan nagkaroon siya ng sariling programa, ang Roger Mariano in Action. Roger Mariano, Timonti Programa. Roger Mariano in Action. It's more of mga important events which directly affects the community. Say, there are mga sensitive issues, when there are things to be discussed and to be, for the people to be aware of what's happening. Nang gabing mapaslang si Roger, nakatanggap raw ng death threat ang station manager ng DZJC na si Medi Laurenzo. Hello? Sino to? Manager, ano naman yung sinasabi ni Roger Mariano? Sabihin mo sa kanya to stop all these things or else. When I was trying to ask him kung ano yung ayaw niya na sinasabi ni Roger, he just tore off the telephone. Hello? Andiyan pa ba si Roger? Bibigyan sana niya ng babala si Roger, pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil nakaalis na ang komentarista. Because that night I planned to tell him to take another route or to stay here. But ano na pala from here, meron nang nagsusurveillance sa kanya. Limang di kilalang lalaki ang umano'y sangkot sa pamamaslang kay Roger Mariano noong gabi ng July 31, 2004.
Batay ito sa salaysay ni Jerry, hindi niya tunay na pangalan. Isang tricycle driver na saksi umano sa krimen. Ayon kay Jerry, pasado alas 7 ng gabi nang magkasabay sila sa kalsada ni Roger sa bayan ng San Nicolas. Sa di kalayuan, ay nakita raw ni Jerry ang isang nakaparadang van. Nakatayo sa labas ito ang mga armadong kalalakihan. Kaya medyo kinabahan ako nun. Pero si Mang Roger nasa likod ko, malapit lang po kami. Sumusunod sa akin. Ayon kay Jerry, nagkatitigan pa sila ng driver ng van. Eh yung driver po, hindi po pwede magsinungaling sa akin yun kasi kitang-kita ko talaga sa yung mukha niya eh. Di pa raw nakalalayo si Jerry sa van ang biglang basta nung una at pangalawang putok, nakita ko yung motor niya nakadireksyon na po sa kwan. Papatilapon na po sa bukid. nasuportahan ito ng testimonya ng isa pang saksi na itinago naman sa pangalang Pablo. Dapat umano ito sa crime scene pagkatapos ng magkakasunod na putok ng baril. Nakagawa ng cartographic sketch ang pulisya base sa paglalarawan ng dalawang saksi. Sa tulong ng mga larawang ipinakita ng PNP, positibong kinilala ng mga saksi ang dalawang suspect na si Basilio Yadaw at SBO4 Apolonio Medrano. Si Basilio Yadaw ay tubong Sinait, Ilocos Sur. According to the statements submitted to me, is a farmer and does jobs, house cleaning jobs in some people's, cooking in some well-to-do people's houses. Si Apolonio Medrano naman ay tubong Sarat, Ilocos Norte. Isang pulis na nooy nakadestino sa Regional Intelligence and Investigation Division ng PNP Cordillera. At the same time, being a policeman, he is also engaged in business. He was the president or chairman of the board of directors of San Joaquin Cooperative. Sinampahan ng kasong murder si Medrano at Yadaw sa Municipal Trial Court ng San Nicolas, Ilocos Norte. 4 na buwan matapos ang pagpaslang kay Roger. Personal na nakausap ng case ang close si Medrano at Yadaw sa Manila City Jail. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera pero mariin nilang itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanila. Paliwanag ng abogado ng mga suspect, parehong wala sa San Nicolas si Medrano at Yadaw nang maganap ang barilan. Si Medrano raw ay nasa Sarat, Ilocos Norte. We have testimonial evidence that he was with the members of the board of directors of San Joaquin Cooperative in a house near the cooperative's office. Para sa panig ng depensa, malabong nakilala ni Jerry ang driver ng van. It's hard to identify somebody, especially the headlights of the van in which Medrano was allegedly seated were on. The headlights were at high beam. Alibay rin ang depensa ni Basilio Yadaw. He was in the house of the mayors of Sinai, serving some visitors. He's telling me he's a good cook. That's why the mayor requested him. Kinukwestiyon din nila ang testimonya ni Pablo tungkol kay Yadaw. How can you identify a person who is not facing you? An ordinary driver will tell you that to identify somebody just as you pass by is very difficult. Noong July 17, 2004, 2 linggo bago pinatay si Roger, nakatanggap ng report ang pulisya na di umano'y may mga armadong lalaki sa paligid ng DZJC. Nang rumisponde ang mga pulis alas 7:30 ng gabi para hanapin ang mga lalaki, lumapit di umano sa kanila ang suspect na si Medrano at sinabing kasamahan niya mga ito. He was with some friends near the vicinity of the CJC, but they were not armed. Kasi mga ano niya yun, mga kapitbahay nila doon sa Sarat. Meron silang affidavit.
Inisip ng mga responding police na nagsasagawa ng intelligence operation ng grupo ni Medrano. Ayon sa investigasyon ng pulisya, 2 oras bago ang insidenteng yun, sandaling nagkausap umano sina Roger at Medrano sa labas ng istasyon. Kinukumusta? They were compadres and often Mariano and some other media people would go to him and have a good time in his house in the River Resort in Sarat. Iba naman ang hinala ng station manager ng DZJC. They came here for surveillance, probably, and then familiarization, because the companions of this policeman are also child killers for identity purposes, probably. Sa pagkakulong ni Medrano, sunod-sunod na naglabasan ang mga iligal na gawaing di umano'y kinasasangkutan niya. Lalong tumibay yung mga haka-haka noon na siya talaga maraming alagang mga gun for hire. And even the politicians, sabi ko nga, alam nila yan. Si Medrano, siya yung nakikipag-transact sa mga kliyente. Then after closing the deal siguro, doon na, mag-assign na siya ng tao para ma-implement yung project. Dagdag pa ni Tony Casimiro, maaaring siya daw nga ang isa sa napag-utusan din niya. Sabi niya, how can I be that kind of person? Na-aresto na nga ako, tuloy pa rin ang patayan sa Ilocos Norte. Lately nga, meron na naman ambush niyan sa Dingras. Meaning to say, he is not a participant in those kind of activities. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga opisyal ng Task Force Mariano na nag-iimbestiga sa kaso. Pero ayon sa testimonya sa korte ni Colonel Wilfredo Abella, lumalabas sa mga investigasyon na palaging magkasama ang 2 suspect. Binasaganting notorious police character si Yadaw. Itinanggi naman ito ng kampo ng mga suspect. Base sa rekord ng Napolcom, nadawit sa 5 pang kaso si Yadaw. Napawalang sala siya sa 3, habang tuluyan namang na-dismiss ang 2 pang kaso. Tinanggal sa serbisyo sa Medrano noong 2006, pero aapila raw sila sa Napolcom oras na ma-dismiss ang kaso laban sa kanya. Sa kabila ng pagkakakulong sa 2 suspect, palaisipan pa rin kung sino ang utak sa pagpatay kay Roger Mariano. Malinaw naman sa pamilya at mga kasama ni Roger na ang walang habas niyang pagbatigo sa radyo sa mga malalaking tao ang posibleng dahilan ng brutal niyang pagkakapaslang. Ito rin ang tinitingnang anggulo ng pulisya. Noong gabi ng krimen, tangi ang belt bag lang ni Roger na lagi niyang bitbit ang tinangay ng mga suspect. Siguro there must have been something in the bag, something important to them na kailangan nilang makuha para hindi na siguro ma-expose or what, hindi na makita ng iba pang tao. May sapay nga balita na ito'y Ilocos Norte Electric Cooperative. Noong July 31, 2004, sa huling araw na nakapag-broadcast si Roger, 2 issue raw ang mariin niyang binatiko sa radyo. Batay sa investigasyon ng pulisya, ito ay tungkol sa operasyon ng Weteng at di umano yung mga anomalya sa Ilocos Norte Electric Cooperative o INEC. At paiso kaya nga na areglo weno nabayadan. Dagitay mga ngig na nabayagin kontra daytoy nga sugal. Binanggit niya sa program niya na he is going to expose something by Monday dahil hawak na niya ang parang blue book o listahan ng kung sino man yung mga tumatanggap ng payola. Ang INEC ang kooperatibang nagsusupply ng kuryente sa buong Ilocos Norte. Sa investigasyon ng PNP, lumabas na may nakabinbing 127 million peso loan sa Development Bank of the Philippines na nakapangalan sa INEC. Pero ang transaksyon ito, tila hindi raw ipinaalam sa mga board of directors ng INEC
at hindi raw dumaan sa National Electrification Administration o NEA. Walang loan ng INEC. Very transparent kami. Open books ang electric cooperatives. Anybody can come. May ang auditor namin, 3, 4. Sa pakipag-ugnayan ng case and close sa NEA, dilinaw ng ahensya na hindi natuloy ang pag-utang ng INEC sa DBP. Hindi raw kasi na ipatupad ang isa sa 2 proyekto na dapat sana'y paglalaanan nito. Hindi kami naniniwala na INEC ang rason sa pagpasalang. Malayo yan. Kasi non-profit kami, wala naman kami tinatago. Lahat naman kami, ang nagre-regulate sa amin, NEA, ERC, 4 ang regulator namin. Gaano man kailap ang hustisya sa bansa, patuloy raw silang aasa na matutunton at mapaparusahan rin ng mga salarin. We are hoping na mahuhuli pa sila kasi ongoing naman yung ginagawa ng PNP Ilocos. Although natatakot kami para sa buhay namin, pagpatuloy na lang namin para hindi naman masayang yung kanyang pinaghirapan. Ang pagpanaw ni Roger Mariano, malaking kawalan hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa kanilang probinsya. Kung tutusin siguro, the whole Ilocos nagluksa sa pagkamatay ni Roger kasi unang-una hindi accepted yung nangyari. Karumal-dumal yung ginawa nila sa kanya. Ang nakalulungkot, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mamamahayag na pinapaslang dahil sa trabaho o ika nga ay in the line of duty. Tandaan natin, hindi po ligtas! Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, 81 na ang naitalang bilang ng mamamahayag na pinatay. Hindi pa kabilang dito ang 31 biktima sa Maguindanao Massacre. Sa naunang 81 napaslang, 15 lang ang natuloy na kaso at naiakyat sa korte. Napakaliit na porsyento lang talaga ang pwede nating sabihin na huhuli ang mastermind. 65, hindi na nakarating sa court, hindi matunton, hindi matiyak. Kung hindi man mahuli, kung alam man, kung kilala man, ay hindi pa naaresto. Alam naman natin pagdating sa usaping criminal case, hanggang hindi naaresto yung akusado, ay hindi aandar ang kaso. Kaisa kami sa panawagan tuldukan na ang pagpaslang sa mga mamamahayag dahil ang pagkidil sa kanila ay pagkidil din sa karapatan na malaman ang impormasyon at mga balita na dapat ay talakayin. Walang storya na kasing halaga ng buhay ng isang mamamahayag. Dapat mabuhay ka dahil bukas may isa pang storya, may isa pang balita na dapat makarating sa ordinaryong tao, sa masa. At kung bawat mamamahayag ay mamamatay na lang sa tuwing may ginagawa siyang isang storya, ay sino pa ang gagawa ng balita upang makarating ito sa mga tao? Hiling namin na gumulong na rin ang iba pang kasong nakabinbin sa mga korte at mabigyan ng hustisya ang bawat mamamahayag na nagsilbi ng tapat at walang pag-iimpot sa ngalan ng serbisyo. We need to break the cycle. Kasi pag meron tayong maipakulong, unti-unti mawawasak natin yung sinasabing culture of impunity. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed.